Maagang umalis si Helen ng araw na yon. Hindi na ginising ang apong si Bea upang magpaalam para makapagpahinga ng maayos. Temyong, aalis na ako. Alagaan mo si Bea. Susubukan ko makabalik agad at maipasyal ko naman ang aking apo. Pero hanggat wala ako, huwag mo siyang bababayaan. Ikaw nang bahala sa kanya. Huwag mo rin akong ihatid dahil tulog pa ang iyong apo. Habilin ni Helen sa kanyang asawa. Oo na. Ako nang bahala sa kanya. Basta tumawag ka ha kung uuwi ka na. Tamat na tura ni Temyong. Ang hindi alam ni Helen. Atat na atat tong palisi ng asawa. At may sakatuparan na niya ang kanyang mga plano para sa kanyang apo. Nang umalis na to, dali-daling pumunta si Temyong sa secret room niya na siya lamang ang nakakaalam. Nang makarating doon, inilabas niya ang hidden camera na magagamit niya sa kanyang plano. Dali-daling kumilos upang iset up ang mga hidden camera sa loob ng tahanan at ang huli niyang nilagyan ay ang kwarto ni Bea. Nang makita niya ang itsura ni Bea, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagnanasa. Bakit nga naman hindi? Walang anumang suot ang kanyang upo, kaya kitang-kita niya ang napakagandang putahing nakahain sa kanyang mga paningin. Nakakapanggigil ka talaga, Bea. Tingin pa lang, nakakatakam na. Papagurin kita mamaya, wika ni Temyong sa kanyang sarili. At nang maayos na ang lahat ng kanyang plano, ay pumanik na to sa kanyang kwarto. Walang hiya, tulog pa rin. Sandaling at gigisingin kita. Tinapik niya to sa pisngi at ginising. Hoy, gising na. Marami pa tayong gagawin. Tatawan-tawang sabi ni Temyong. Lolo, wag po. Please, tama na. Biglang gising ni Bea nang maramdaman ang tubig na bumabasa sa kanyang muka at katawan. Binuhusan kasi siya ng isang basong tubig ng kanyang lolo upang tuluyang magising. Oh, gising ka na. Tumayo ka na dyan at maglinis ng katawan. Bilisan mong kumilos. Ayaw ko ng tatagal-tagal. Maliwanag ba? Pagalit na tura ni Temyong. Opo, umiiyak na sabi ni Bea dahil sa pangwawalang ya ng kanyang lolo. Hindi niya akalaing may lolo siyang ganito. Mapagmahal nga, pero ginawa naman siya ng hindi maganda. Lumabas si Temyong at nang handa na ang kanilang almusal. Pagkatapos, mahigit 1 oras, ay nakita niya ng pababa si Bea mula sa kwarto. Halika na dito at nang makakain na tayo. Yaya ni Temyong. Samantalang si Bea, takot na lumapit dito. Oh, bakit dyan ka uupo? Halika dito. Dito ka sa tabi ko umupo. Sabay tapik ni Temyong sa tabing upuan. Dito na lang po ako, Lolo. Kanda utal-utal na sabi ni Bea dahil sa takot. Gusto mo bang magalit ako, Bea? Sigaw ni Temyong. Kaya naman, dali-daling lumapit si Bea sa kanyang lolo. Lalapit ka rin pala. Ang dami mo pang satsat. Sabay hila sa apo upang maupo sa kanyang tabi. Hindi na nakapagpigil pa si Temyong kung kaya't hinalikan niya sa leeg ang apo. Lo, wag naman po. Umiiyak na pakiusap ni Bea. Ano pa? Hindi ba sinabi ko sa'yo na pampalipas oras na kita? Kaya wala ka nang magagawa dahil akin ka na. Pati ang katawan mo. Hala, lagyan mo nga ng pagkain ng aking pinggan at nang makakain na tayo. Dahil kung hindi, may gagawin ako sa yung iba. Galit na utos ni Temyong. Kaya naman si Bea, umiiyak na sumunod na lang sa kanyang lolo.
Kahit tutol siya sa ginagawang paghaplos nito sa kanyang matayog na kayamanan, ay wala na siyang magagawa. Simula ngayon, ayaw na kitang makitang nagdadamit dito sa loob ng bahay ha. Sabay dahan-dahang inalis ni Temyong ang saplot ng apo. Nang mapansin ang pagpipigil ni Bea sa kanyang paghuhubad, bigla niyang pinunit ang damit nito. Lolo, wag naman po. Lumalakas na ang iyak ni Bea. Gusto mo ba talagang maggalit ako? Ang tigas ng ulo mo. Galit na aniya. Sabay pisil sa kanyang katawan. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Lolo, tama na po. Hindi ko na po kaya. Patuloy na pag-iyak ni Bea. Naiintindihan mo ba? Ha? Bea? Ulit na tanong ni Temyong, sabay hila ng kanyang pantaas na pambaba. Aray, Lo, tama na po. Naiintindihan ko na po. Umiiyak na pakiusap ni Bea. Mabuti naman. Kapag nakita kong sinaway mo ang utos ko, paparusahan kita. Mukhang mag-i-enjoy ako nito. Kaya naman si Bea, tiniis na lang ang lahat ng kawalang-yaang ginagawa sa kanya ni Temyong. Nagsimula na si Temyong na pag-iinitin si Bea. Pasimple siyang tumitingin sa hidden camera na itinago niya. Sinisigurado niyang kitang-kita ang lahat ng kanyang ginagawa. Nakakapanggigil ka talaga, Bea. Pero kumain na lang muna tayo. At marami akong gagawin sa iyo. Dahan-dahang kumuha na pagkain si Bea dahil pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas sa ginawa ng kanyang lolo. Lolo, bakit po ba niyo ginagawa to? Sabi ni Bea. Anong bakit? Hindi ba dapat magpasalamat ka dahil nararanasan mo na ang hindi mo pa natitikman sa tanang buhay mo? Hindi ka ba nasisiyahan sa ginagawa ko sa'yo? Huwag kang magkaila dahil kitang-kita ko sa kilos ng iyong katawan. Nag-i-enjoy ka sa aking ginagawa. Sabi ni Temyong. Matapos kumain, ay sabay nilang nilinis ang kanilang pinagkainan. Pagkatapos nun, hinila na ni Temyong si Bea sa kwarto nito upang doon isagawa ang kanyang plano. Ang angkinin ng kanyang apo. At dahil na rin sa takot, walang nagawa si Bea kundi ibigay ang kanyang katawan sa kanyang lolo Temyong. Nasaktan man siya, pero bandang huli, nagustuhan niya naman ang ginawang pagangkin sa kanya. Aarte-arte ka pa. Bandang huli naman, bibigay ka din pala. Huwag ka nang magkaila pa, Bea. Dahil halata ko sa kilos mo na nagustuhan mo ang aking ginawa sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mas higit pa dyan ang mararanasan mo. Mag-e-enjoy ka habang kapiling mo ako. Sa isip ni Bea, wala rin namang rason para tumanggi siya. Tumanggi man siya o hindi, kukunin at kukunin ng kanyang lolo Temyong ang kanyang kainosentehan. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang matinding pagnanasa at kasigasigan na may mangyari sa kanila. Kaya ano pa ba ang gagawin niya kundi ibigay ang nais nito, at nag-enjoy din naman siya. Hindi niya maikakaila yun. Kakaibang kiliti ang naramdaman niya ng mga oras na inaangkin siya ni Lolo Temyong niya. At sa panahon na solo nilang dalawa ang bahay, malaya nilang nagagawa ang naisin nilang maglolo. Walang sagabal, walang nakakakita sa kanilang ginagawa. Basta silang dalawa, enjoy lang. Nalungkot pa si Bea nang pauwiin na siya ng kanyang mama mula sa bakasyon. Paano na ang kanilang lihim na ugnayan ni Lolo Temyong niya? Mapuputol na ba? O hanggang dito na lang?
Tapos na ba? Yun ang mga katanungang tumatakbo sa kanyang isipan nang tumawag ang kanyang mama na siya ay pinapauwi na at sa huling gabi niyang pag-i-stay sa bahay ng kanyang lolo at lola, siya na mismo ang gumawa ng paraan para makapiling sa huling pagkakataon si Lolo Temyong. Inaya niya ng inuman ng kanyang lola dahil hindi naman to gaanong umiinom kung kaya't madali itong nalasing at nang makatulog na, siya na ang gumawa ng paraan para masolo niya si Lolo Temyong. Halos magdamag silang nagsalo sa napakasaya at napakainit na sandali. Ito ang gabing hindi nila malilimutan sa tanang buhay nila.